Tama yung sinabi mo. Diba? At saka gusto kong maiano mo, brother, yung ano, gusto kong malagyan mo ng emphasis. Yung humingi kayo ng tulong dahil dun sa anak niyong may sakit, hindi kayo tinulungan. Oo. Wala ka man nagtatrabaho. Paano ko matatapos yung hospital na yan? Yan. MCGI Cares. MCGI Shine. Magpakilala ka muna, Brother Emil Domingo. Anong year ka ba nabautismuhan? Paano ka umanib? At paano ka umiksit? Anong dahilan? Nako po, pagka kinuwento ko yan, ang haba. Mauubos yung makikinig sa'yo sa inip. Make it short, make it brief, and make it concise. 2001 ng June 15. Mm-hmm. Yan. So, yung oras nakalimutan ko eh. Kasi alam mo naman dati, pagka babautismohan, nakahilera, di ba? Oo. Na yung citizen, ganyan yan eh, masaya yan eh. Mm. Tanda ako doon sa gilid, sa right side, sa may bautisaryo yun eh. Oo, so lumakad yung panahon. Doon din kami salas kumakain. Doon sa kapatid yata ni Bes, yung malaking babae doon. Tama ba? Hindi niya kapatid yon, pamangkin niya yon. Ayun, oo. Si Ate Becky. Oo, tapos may paborito kung binibilihan doon ng longganisa na babae na chinita na medyo maputi. Mm-hmm. Malapit naman yun doon sa madalas kainan nila Brad More na kung tawagin is Tabing Ilog. Mm-hmm. Ayan, so tambayan namin yan nung kabataan, kakain dyan. Pagdating kasi maaga pa pasalamat dati, no? Mm. Hanggang sa naanib yung isa kong kuya. Doon pa rin ang pestuhan namin pagkakain. So minsan pag nagtitipid kami, magsasayang kami sa bahay para ulam. Yung diskarte namin mga kabataan nun eh. Tapos yun nga, yung NYC natin, napakasaya, di ba, Brad? Ayo, napakasaya ng National Youth Convention. Yes, napakasaya niyan. Tapos kilala mo naman kung sino yung president ng NYC, Nahin ng Kabataan, di ba? Ang dami niyan. Oo. Hindi ko nababanggitin yung best friend nyo. Oo. Actually, hindi naman talaga yun ang presidente ng kabataan noon is si Fred Cabanilla. Opo, bali, ayun nga, pero alam ko naging rin siya, di ba? Hindi ba siya? Hindi siya, sa bread lang siya naging presidente. Ayun, okay. Mahilig lang kasing magpabintang yun, kagaya nun. Biro mo, magbabautismo ka na hindi ka naman tinalagang bautisador. Oo. Yun, masasayang alaala natin. Kasi pag-break, di ba? Mga kabataan dito yan, may mitingin yun ng ganito, ganyan. So, yun yung mga mas ala natin. Tapos, yun, 21 years old ako niyan. Mga 2 taon, dito ako ng Jack, tawagin Ortigas Extension pa yun eh. Yung pinakadulo na yun, Brad Badong. Imelda yung Ortigas Extension, di ba? Yung local doon? Imelda, local ng Imelda? Bago na lang yon. Oh, pero ang yung junction, which is talagang junction siya kasi nga, kanto siya. Oo. Alam ko na yung junction. Yun yung sikat na lokal noon, yung lokal ng junction. At sikat ang may-ari ay ni Sis Maricel del Rosario. Dinonate yun doon, si CI, former CI. Tapos ngayon, ganito. Since lokal na yan, parang bus lang yan, Brad Badong eh. 3 upuan kasya. Side, 2 upuan kasya. Tapos pag dadaan kayo sa gitna, salubungan yan. So, hindi ako ganun kakumbinsido, Brad Badong. Kumbaga, 10, 30, 40, 50%. Tapos may mga lumalabas na picture. Madali mag-edit ng picture eh. Hanggang sa may lumabas na video, gano'n, hindi pa rin ako kumbinsido. Pero may nararamdaman ako kasi nga, doon nga sa binitawan sa sa congregation. Hanggang sa isang araw, lumabas ka. Humahagulgul ka. Sabi ko, ano to? Sino to? Ito ba yung nakikita ako sa sa apalit? Sabi ko, choir to eh. Sabi ko, LC. Alam mo naman ang LC, bro. Di ba?
Sikat ang national choir sa kapatiran. Oo, bago umano yan. Mas magaling ang national choir kesa sa MMC. Yes, tama. Pero, siyempre, alam mo naman ang MMC established first yan bago mahasa yung mga NC. Kasi, alam natin kung paano in-establish ang NC At isa ka ron, sabi ko, ba yung nakikita ako lagi? Hanggang sa hindi na ako bumitaw sa'yo. Mahagulgul ka noon. Last year. Tama? Last year. January 4 yata yun. This year. Early this year. Oo, medyo chubby-chubby ka pa noon. So, sabi ko, naku po, ano to? May kinakanta sa... Kumbaga yung attachment ko dun sa video mo. Talagang dire-diretso. At that time, nagpi-freelance coach lang ako kasi nga, nag-stay muna ako sa Bulacan. Sa aking mag-ina kasi maliit pa ang bata. So, pinabayaan ko muna kay Esme yung responsibilidad sa financial, no? So, ako lahat sa bahay. Madalit salita, may time ako para makinig sa'yo. Ayun, sinubaybayan kita. Naku po, positive, sabi ko. Ayun na, hanggang sa nagtuloy-tuloy na, Brad Badong. Pero yung sinasabi ni Sis, 1 year nang nawala siya dahil dun sa pangyayari na siguro I'll take it personally na lang na yung damdamin niya ron sa anak niya. Sa akin kasi, kung may tinulong naman, pero kumbaga sa hindi enough. Wala daw. Wala daw pera ang iglesia. Wala nga ba? Biruin mo, tingnan mo, Brad Emila. Sa kapatid, pagka ang kapatid ang nagkakaroon ng pangailangan, walang pera ang iglesia. Pero pagka hindi kapatid, hindi naman nanghingi ng tulong ang mga hinayupak na na yan silang nag-o-offer ng tulong. Tinutulungan nila. Oo. Pero pag kapatid, hindi ba ang sabi sa Biblia, magsigawa ka lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Hindi naman sa pag-aangat ng bangko, ganun ko pinakita yung sarili ko sa kapatid Kahit ako din, Brad Emil. Same thing. Alam ni yan. So, ang una pa lang nag-exit, si Sis Morena, yung asawa mo. Tumpak. Pero ikaw, nananatili ka pa rin. Dahil sa pananampalataya at paniniwala. Siyempre. Na ito yung iglesia na totoo. Siyempre. That time, Brad Badong, wala pa sa akin yung mga area na yan. Nabanggit lang. Hindi lang siya ganun kaano sa akin. Siguro hindi pa ako ini-ignite talaga. Kumbaga sa paputok hindi pa sinisindihan yung media bago sumabog. Doon pa ako sa hindi sinisindihan yung media. Actually, Brad Emil, meron akong mga nakausap na grupo ng mga kapatid. Until now, they are still attending yung mga pagkakatipon kasi meron silang iniingatan. Sabi nila, alam mo, Brad Badong, nag-start akong mawala ng gana kay Brad Daniel. Kasi yung sinabi niyang, bakit yung abuloy mo ba, nakapagpatayo man lang ng ano yun, off sa akin, foul sa akin yun. Kasi si Jesus Christ, di po ba, pinuri niya nga yung abuloy noong dukhang babaeng bao. Sabing ganyan. Tapos itong si Brad Daniel, minamak niya yung yung tulong ng mahirap na kapatid. Yes. Brad Badong, malaking kaya nagbasa ako ng Reddit, nakinig ako doon sa kabilang kubol na mga podcast nila. Pero napaglabanan ko yun. Hindi ako natinag, sabing ganyan. Pero nung lumabas ka, iba ito, sabing ganyan nung mga kapatid, iba ito. Kilala ko tong kapatid na to Marami po kasi, Brad Emil, maraming kapatid nakakakilala sa akin. Hindi naman sa pag-ano, Brad Emil. Hindi dahil sa National Choir member ako. Siguro isa yun. Dahil member ako ng National Choir. Yung pinaka-main dyan is, kaya ako kilala ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo dahil kasama ako sa royal family. Hindi ba sinabi ni Doc J kahapon? Etong si Badong, mayabang ito Member ito ng ng royal family. Oo. Yun. Dugo lang, pero yung kayamanan hindi. Oo. So yun nga, no? So balik tayo dun sa So
nakita kita kasi as NC pero wala naman akong alam sa background mo, no? So, syempre, yung mga NC, nakikita natin yan, frontliner yan pagdating sa pag-awit hanggang sa, di ba, nabuo nga yung 24/7 na kumakanta dyan sa Apali. Tapos after nung pasalamat ng buhay pa si Bes, diretso aralan ng mga gawa doon sa chapel. Oo. Oo, napakasaya ng panahon na yun. Oo, Brad Badong, bago kami umuwing mga division court ng Rizal, titira muna kami ng pansit. Alam mo kung saan namin kakainin yun? Doon po kay Nanay Tating. Kay Nanay Tating. Yung matanda na yun. Ang iconic yung Nanay Tating na yun. Mabait. Hinahanap ko yun nung giniba na kasi yung chapel. Doon sila, di ba? Pwestuhan kasi namin yan eh. Kung tawagin namin yan, Gate 4. Kasi nga, Building 4. Papuntan sa Longa Building yan. Tama yung sinabi mo. At saka gusto kong mo, brother, yung gusto kong malagyan mo ng emphasis. Yung humingi kayo ng tulong dahil dun sa anak niyong may sakit, hindi kayo tinulungan. Sa part na yon, yun nga, kung ayaw naman nila, hindi ko naman i-insist kasi karapatan naman nila yun eh. Ang point ko lang dun is, wala daw pera yung iglesia. Ang kausap dun ni sis, ayun nga, si Danny Navales. In fairness, kay Brad Islao, kasi pinuntahan ko siya sa lokal. Baka kung merong sasakyan available kasi dadalhin namin sa heart center. On the spot, may tinawagan yung kapatid eh. Eto, pinakilala sa akin. Kantayin mo dyan. Nagkausap na kami ng driver. Inantay ko sila sa kanto. Pero ako naman, Brad Badong, syempre, hindi naman ganun-ganun lang na magpapalibre kami. May nakuha naman akong pera na kahit pa paano is panggastos lang. Pero hindi sasapat yun para ma-operahan yung bata. Binayaran ko naman yung kapatid. Actually, nagulat siya, Brad. Ang laki naman nito. Binigyan ko siya ng 2.5. Pinakain namin sa KFC. Sabi nga nung kapatid na manggagawa Brad, ang laki naman nito. Hindi po. Nyo na po yan. Para pagka kailangan ng gasolina ng sasakyan, magagamit pa ng ibang kapatid. So, ayun. Doon nagtapos yung aming tapos, ayun na. Yun yung, nangyari that time. Pero ako kasi, Brad Badong, hindi talaga ako humihingi ng Ayoko kasing magpapasan. Talagang isa ako sa mga pumapasan. Sabi ko sa'yo, tulungan mo ako ng kusa. Pero para ako sa'yo, ayoko kasi parang hindi ko kaya na ako yung hihingi sa mas mahina. So pagdating naman sa mga tulungan, syempre, isa tayo sa mga tatakbuhan, hihingian. Actually nga, nung tumexit na ako, hindi pa alam nung kasama kong officer ng quad, saka manggagawa, tumawag pa sa akin. Kailangan pa nga ng pera para sa sa KD-Rock. Hindi ko na lang i-elaborate, basta padala ako sa kanya. Without without sumbat yun na, nung ako nga nangailangan, walang ganun-ganun, basta padala. Ayan, naririnig ang asawa ko. Hindi ko kinukwento sa kanya yan. So, ayun, in other words, alam mo ba, Brad Badong, bago ko umexit na nalangin ako. Sabi ko, hindi ko na kaya. Pagkapanalangin ko na ganun, lumuwag yung kalooban ko. Simula nun, babay. Burado lahat ng GC, ganto, ganyan. After that, may nagre-reach out sa, kamusta na po? Ano po bang problema? Pwedeng pag-usapan. Hindi ko na lang kinikibo. Tapos minsan doon sa FB, maglalagay ako ng, ganto, ganyan. Then nakasagutan ko sila ron. May nakasagutan pa ako dyan sa Alto sa East, mga officer dyan. Hindi ko alam itong asawa ko, nakikisaw-saw sa sagutan ko. Kaya ayoko madamay. Binura ko yung mga pinagsasabi ko ron. Binura ko na lahat. Ngayon, sige, babawi ako sa inyo next time. Eto na yon. Si Badong, sabi nga nag-validate ng lahat. So, ang dami palang pakiramdam ng mga kapatid na ganon. Hindi naman natin hinihingi yung hindi dapat Nagtatanong kasi tayo ng kasagutan doon sa isang sugo na haharap para sa tupa niya. Diba? Sabi nga yung mismong kapatid niya na simple lang, sabi nga, diba, maging handa ka sa pagsagot sa mga tanong, lalo sa pananampalataya. Para kang makaakay, may kaalaman ka sa salita ng Diyos Yun nga yung naiaral sa akin ni Brad Eddie. Kaya nga ang lakas ng loob natin nun So, in other words, talagang kahit naman sa simpleng simpleng pamumuhay natin kahit yung mga kamag-anak, kaibigan. Hindi naman agad-agad ihahayag mo yun dahil lang nagkaroon kayo ng samaan ng loob. Lalo ng kapatid sa pananampalataya yan.